Isang mapagpalang hapon muli sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay unang Miyerkules ng buwan ng Disyembre, huling Miyerkules ng taong 2020, huling unang Miyerkules ng taong 2023. Matatapos ng ito na yung pinakahuli kong session para sa taong ito. Pero ako'y umaasa sa next year ay magsama-sama pa rin tayo. Ngayon po, nais ko ibahagi sa usapang lalaki ngayon ay about the psychology of joy. Tamang-tama, no? Magpapasko at doon sa panahong ito, marahil ang ilan sa atin ay abalang-abala. Hindi lamang sa Christmas parties, hindi lamang sa reunions, hindi lamang sa shopping, no? Abala-abala sila sa ano ang pwede pa nilang gawin sa mismo araw ng taong ito, araw ng Pasko, at sa ilang araw na nalalabi para sa 2023. Marami sa atin, marahil, they are looking forward doon sa staycations na nagpapabigay sa kanila na sasabihin nila, deserve ko naman ito. Marahil ang ilan sa atin ay nag-looking forward sa out-of-town trips kasi sasabihin natin, deserve ko naman ito. O marahil ang ilan sa atin looking forward doon sa gifts na matatanggap kasi sasabihin natin sa ating sarili, deserve ko naman ito. Totoo. Deserve mo nga. Ano yun? Deserve mong lumigaya. Deserve mo maging joyful. Joyful ngayong Pasko. Kasi sa bawat araw na iyong nilalagi dito sa mundong ibabaw, I think there's no room for us. Okay? There is no room for us to be sad. I think. Okay? Yes, it is a negative emotion, pero there's always a reason for us to be happy. There's always a reason for us to be joyful. And I believe this is a call for all of us. What makes us joyful? Okay, what makes us happy para magpatuloy sa ating journey dito sa mundong ibabaw. Kaya nga ang tanong natin dito ay, what brings me joy? This is the psychology of joy na pag-uusapan natin dito sa usapang lalaki. Medyo, what? Di ba? Lahat naman pwede naman makuha ang joy. Di ba? Parang, lagi na lang naman di maging joyful ka na lang. Choose to be happy. Yun na rin ang joy. Yes. Pero what brings me joy? What is the importance of joy, being joyful? Ano sinasabi natin? Ano yung magandang dulot nito sa ating mental well-being? Yung sa mental wellness. At not only to our mental wellness, but also to our spiritual aspect, to our spirituality. So parang spiritual nourishment na rin ito, yung pagiging joyful, no? So allow me to share my screen. Okay? So, the title of my sharing, it is a psychology of joy, pero the question that I really want to ask with you guys is, what brings me joy? What brings me joy? Okay? So, but before I proceed, I just want you to read the spiritual dosage from the book of Prophet Nehemiah, chapter 8, verse 10. It says, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Let us always be remembered that our joy comes from the Lord. And that joy that comes from the Lord is our strength. So di ba napakaganda? That God give us the joy for us to be strong. The joy that comes from God is our strength
and God make us stronger. Diba? So, it is an assurance then, okay, that God give us strength. God help us to be joyful, will help us to be joyful. Now, let us define what is joy. What is joy? Joy is not a mere happiness, but it's also not devoid of it. Joy is a core human experience. Again, it's a core human experience, but we often don't understand the true depth of its meaning in our lives. When we say core human experience, that it is unexplainable. You cannot really define what is joy is. It is not just mere happiness. Parang let us put into the context. Happiness is a choice. You can choose to be happy. You can choose wellness. You can choose. I don't want to be happy right now, and then you will not be happy. But joy is a gift. Joy is a gift. I mean to say, you have to grab it. You have to enjoy it. You have to savor it. You have to use it. You have to treasure it. You have to value it because it's a gift. May malalim na pangangahulugan ang joy. That it is just merely, that is just a merely emotions, but it gives you the totality of it. Pwede kasi kahit meron ka pinagdalaan ng sakit, hindi mo siya iniinda kasi nagagalak ka dahil may biyaya ka natatanggap. Kahit may problema ka, okay, na nararanasan ngayon, okay, mas nagiging matatag ka sa paghanap ng solusyon doon sa problema mo dahil may joy ka. Hindi ka nasisiraan ng loob. Hindi ka kulang. Hindi ka just lang ika nga o basta-basta lang. Kasi meron kang taglay na kaligayahan na tanging ikaw lamang ang makakapag-explain o makapagpaliwanag kung ano tong joy, kaligayahan na nararanasan ko. Kaya nga, kung titingnan natin, hindi lang dapat tayo mag-aim ng happiness. Lord, I want to be happy. Make me happy. Yes. But rather, pwede lang natin sabihin, Lord, teach me, help me to be, give me joy. Ipagkaloob mo sa akin ang kaligayahan. Kasi kapag maligaya ka, mas tumatatag ka. Mas kaya mong tugunan yung mga pangangailangan mo na hindi ka napapahala. Yun yung joy. Kaya nga, di ba, sabi, the joy of the Lord is our strength. Sabi sa book of prophet Nehemiah na the joy of the Lord is our strength. Siya magbibigay ng kalakasan. And that is a gift from God. That is a gift from God. Kaya nga napakaganda ng ibig sabihin ng joy. Okay? So, what are the forms of joy? Ano ba hulma nito? Sabi sa dictionary ng American Psychological Association, there are two forms, okay? The passive joy and the active joy. Okay. Ano ang difference ng dalawa? Okay. Yung passive joy involves tranquility and a feeling of contentment with things as they are. Payapa, tranquility. Sa gitna ng ingay ng mundong ito, sa gitna ng mga pagsubok mo sa buhay, sa gitna ng unos, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga disaster na nararanasan natin, sa gitna ng hirap ng ekonomiya ngayon, yes, naapektuhan tayo, pero hindi tayo nasisira ng loob. Meron kang contentment. Kontento ka na kung ano meron ka. Grateful ka sa lahat ng bagay. Gratefulness.
Sabi, lagi ko sinasabi, happiness will not teach you to be grateful, but gratefulness will teach you to be happy. That is passive joy eh. Yung wala ka nang hinahanap pa, na kahit mahirap ang mundo ngayon, kahit hirap ka na, kakunti lang yung meron ka ngayon, darating ng Kapaskuhan, masasabi mong, wow, thank you po. Yeah? Payapa ang kalooban mo, wala ka nang hanapin pa. That's passive joy. Parang yung mga nararanasan ng mga santo natin noon sila'y nabubuhay pa. Halimbawa na lang si Mother Teresa of Calcutta na ngayon ay si Saint Teresa of Calcutta. Alam natin, ang hirap magtayo ng kongregasyon. Natayo niya yung Missionaries of Charity. At alam din natin, ang hirap na kung saan sa mamumulot ng donasyon para mapakain ng libu-libong mga mahihirap sa hindi lamang sa India, kundi sa buong mundo. Pero hindi siya nasisiraan ng loob. Pagpus, nagiging motivated pa rin si Mother Teresa na gawin to at payapa ang kanyang kalooban ng pagkakalooban sa siya ng biyaya ng Diyos. And that is passive joy. Okay? Another, ang aking paboritong santo, ang aking amang si San Francisco ng Assisi. Ang dami, nasa kanya na ang lahat. Sabi nga sa kantang, nasa iyo na ang lahat. Nasa kanya na lahat. Kayamanan, karangyaan. Kilala pamilya niya sa Assisi. Pero hindi eh. May kulang sa kanya. May kulang sa kanya. Anong kulang sa kanya? Parang malungkot siya. Samantalang ang ganda ng gamit niya. Ang dami niyang kayamanan. Halos buong kalahati yata ng bayan ng Assisi yata. Kahit sila pang may-ari. So, maganda ang buhay ni San Francisco ng Assisi nung araw. Pero, nung siya'y nakatagpo, nung ang Panginoon ay nangusap sa kanya, para bang mas lalo niyang nakita ang sarili niya na eto na. This is it. This is it. Ika nga. Hindi na niya nakita niya na, etong mga damit ko, ibibigay ko sa mga mahihirap, maging masaya kayo. Kasi kontento na ako kung anong meron kayo. At yung pagbibigay niya sa mga mahihirap, yun ang nagiging active joy. It involves the desire to share one's feeling with others. Masaya siya ngayon, gusto niya maging masaya. Pasensya na po ha, kaya ako nabanggit ni San Francisco ng Assisi dahil una, kaya tayo may Belen dahil sa kanya. At noong 1223, sa Gresyo, siyang unang gumawa ng Belen. Siya nag-introduce ng nativity scene na yung joy ng Kapaskuhan, naging simbolo ang Belen. Sana po lahat po tayo merong Belen, no? Na nagpapahiwatig to ng desire natin to share one's feeling with others. At ito yung active joy na, wow! Content sa simpleng sabsaban na buhay ang pinanganak ang Mesiyas. Nakita ko ang aking kakulangan, pero despite of that, ako'y nagpapasalamat. Ganun din si San Francisco. Ito yung nararamdaman ko, mga kapatid. Tulungan natin itayo ang naguguhong simbahan. Come, help me to build a church. Ang dami niyang followers. At habang kahit iniiwanan nila yung karangyaan ng buhay nila nung meron sila noon, nung panahon, ng 13th century, patuloy pa rin sila dumadami. Andiyan na nakita na ni Santa Clara, ni Clara, yung, anong meron sila? Bakit ang sasaya nila? Francesco, anong meron? Gusto kong maging katulad mo. At doon niya nakita na tinaliktad din ni Santa Clara, ni Clara noon, ang kayamanan, ang kaginawaan, at in-embrace niya yung poverty, at naging masaya sila. Nagkaroon sila ng form, naging joyful sila. Hindi lang yun, yung mga taong hindi na pwede maging pare, hindi na naging monghe, hindi pwede maging monghe, hindi pwede maging mongha, dahil may mga pamilya sila.
gusto niya sumunod kay San Francisco, kaya tinayo ang Third Order. At kami yon. Kasi doon namin nakita yung joy. Kaya mo, sa totoo lang ho, gusto ko po may bahagi. Napakahalaga sa amin ang joy kasi may tinatawag kami Franciscan joy. Okay, na wala lang. Gusto lang namin ibahagi na meron kaming saya. Kaya nga ho sana, no, sa mga nakikinig po dito, kung gusto niyo po mas malaman pa, makilala, kung meron kaming joy or kaligayahan sa secular Franciscan, no? Pagkalooban niyo kami makilala, okay? Hanapin niyo po kami, hanapin niyo po mga Franciscano ngayon sa mga sa iba't ibang sulok ng mundo para maintindihan namin ninyo kung ano yung joy na nakuha din namin mula sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Amang Francisco. Ito yung nagbibigay ng lakas sa amin. Kahit ako po bilang isang psychologist, hindi po madali para sa akin. Kasi para bang kayo, pagising niyo sa umaga, ang panalangin nyo, Lord, tanggalin mo itong mga paghihirap ko. Maganda po yan. Pero ako po, pagising sa umaga, panalangin ko, Lord, sana gawin mo ko instrumento na maibsan ang kanilang paghihirap. Ako yung absorber ng inyong hirap eh. Pero para ho sa akin, bakit ho patuloy na sa ganitong mission? Dahil nakita ko po yung desire ko na makatulong. Kontento na ako. Yes, kailangan ko ng pera, kailangan ko kumita, pero masaya ako kasi dati panalangin ko makakain lang ng 3 beses isang araw eh. Ngayon, nakakain ako ng 5 beses o minsan 6 beses pa sa isang araw. Isn't it good? Di ba? Ika nga, ganda. Nagagalak. May joy na ako nararamdaman. Kaya nga, minsan pag nag-drive ako, salamat sa araw na natapos. Sana marami ako natulungang mga kabataang na-depress. Sana marami ako natulungang mga matatandang nalulungkot dahil hindi nila nakayanan yung buhay nila. Sana nabigyan ko sila ng pag-asa. At sa bawat ngiti na nakikita ko sa kanilang mga labi, at sa bawat what we call this, papasalamat nila sa akin, yun ang nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Okay? So it could be passive joy or it could be an active joy. Sa lahat siguro ng biyayang na aking dapat pasalamatan, siguro ang biyayang makapaghatid tulong sa mga napapagal, sa mga nahihirapan sa kaloob. Na sana maramdaman din nila yung kagalakang ipinagkaloob sa akin ng Poong Kapal. Ako, kung titingnan natin, paano po natin ma-create yung joy? Okay? Paano po tayo how to create joy? I just want to spell out the word create. Okay? Create. First, create, letter C. Create something new. Alam niyo, sa totoo lang, nung ako po ay nasa loob ng seminaryo, 3 taon po ako doon, umabot po ako ng novisyado, novitiate. Laging pagkising sa umaga, anong bago kong ano yung bagong pwede ko pang magawang bago. At sa tuwing ang oras, ang araw ay lumilipas, nakakaramdam ako ng, oops, teka, there's always something new. Ako, wow. Which is, I cannot even explain why. It's para sa akin, God is a God full of surprises. Kaya nga, when I left the seminary, I thought God hates me so much. God hates me, no? No, God never hates me. But rather, He continued to bless me by
by helping me to create something new. Nag-aral po ako ng psychology, nag-masteral po ako, nakakuha po ako ng magandang trabaho, at sa bawat araw na lumilipas, may bago ako natututunan at may bago ako nagagawa. Ito lang. Tuwing first Wednesday, sorry, tuwing first Wednesday natin, ano meron? Usapang lalaki. Actually, dapat yan, nakikinig dito, puro lalaki, puro ama. Nabuo ito nung Patrice Cordy, no Year of St. Joseph. Pero, naiba eh. Marami nakikinig ngayon. At pakiramdam po, pag may ginawa kang kabutihan, may ginawa kang bago sa paningin ng Panginoon, there is always joy. There is always joy. Letter R, respect yourself. You know, we tend to forget. We tend to forget to respect ourselves. We give so much respect to others by helping them, by providing everything for them, by being with them. We tend to forget to respect ourselves through listening our body, through listening our mind, through listening our spirit. Napapagod ka pala. So, you tend to forget to take good care of ourselves. So, respect yourself is establishing a self-care, okay? To treat yourself, to pamper yourself. What makes you happy? It's also part of giving you respect. Okay? Like for instance, in order for me not to feel burned out, I usually take a rest as a sign of giving respect to my body, to myself. And after resting, at least mga 30 minutes, taking a nap, I feel good. And there's joy. Letter E, enjoy God's presence. God's presence. Yung tipo, di ba, kapag may relationship ka, in a relationship ka rather, kahit wala siya, nagkakaintindihan kayo. Sinisavor mo yung moments ninyo dalawa pag magkasama kayo. At masaya ka doon. So much more with God. Isavor mo yung presence niya, yung magkasama kayo, kahit mag-isa ka. Kahit nakakaramdam ka ng takot, sasabihin mo, Lord, natatakot ako, oh. Pakialis naman po. Payakap naman, Panginoon, oh. Tapos, pag hinakap ka ng Panginoon, thank you, Lord. Bakit? It creates also joy. There's always a spiritual aspect of being joyful. Letter A, appreciate simplicity. Kung ano meron kayo na yun. Kung ano meron kayo na yun, huwag ka na maghangad ng magarang kotse. Importante, may kotse ka. Huwag ka na mangarap na mataas sa sweldo. Importante, hindi ka nagugutom. Walang sakit ang pamilya mo. May simpleng pamumuhay ka lang kapagkat kaya mo maglakad sa kalye na walang bodyguard. Kasi kung hindi simple ang life mo at naghahanap ka pa ng mataas na posisyon at lahat gusto mo, makuha mo, you cannot find happiness. You cannot really find joy. Kasi hindi ka nakukontento sa kapayakan, sa simplicity. Halimbawa, cellphone. You don't need, for those who can afford, you can buy the latest model of cellphone, the most expensive one. But whether you are using the most expensive one or the cheapest one, mas masaya kang gumagamit ng cheapest one kasi you can still connect with your friends. Hello, hi, how are you? Yeah. Mas joyful. Kaysa naman, naghahanap ka pa sa wala. Huwag naman. Diba? Naghahanap ka pa sa wala. The next one is take time to laugh. Sabi nga nila, laugh is the best medicine. Laughter is the best medicine. Kung laughter is the best medicine, take time to laugh. Wala namang mawawala. Kung nai-stress ka, kung medyo
ano ka, na napapagod ka, and then you will able to find peace or tranquility. And the last but not the least, exercise gratitude. Don't forget to be grateful. Don't forget to be grateful. At gratitude is the great attitude. Thank you po. Kanina ho, di ho yun natatanong. May mga tawag ito, meron po akong konting kinita sa clinic. Natutuwa ako dahil uwi ako masaya. Dahil may kaunti ako kinita. So, bilang pasasalamat, bumili ako ng wall clock. Wall clock. You heard it right. Wall clock. Kasi para sa akin, bahagi lang po ng kinita ko yun, It will also always symbolizes how important the time is. Yung wall clock na yan. Thank you at nabili ko yung gusto kong wall clock. Kaya ngayon sa Pasko wag na hindi ako niregalo ng wall clock. Pero kung gusto niyo po magbigay ng wall clock, sige po, salamat po. May lalagay ko po yan sa clinic ko at it will remind how precious yung time na yon, no? May lalagay ko sa mga clinics ko po. Kasi para sa akin, nagpapasalamat ako kasi kahit pa paano, simple lang yung gusto ko, wall clock, nabili ko. Wow. And then I saw it to my mom, and then sabi ng nanay ko, ganda na, ganda. Simplicity yun eh. So ngayon, bago ako nagsisimula ngayon sa usapang lalaki, nakatingin ako sa wall clock. So, 3:00 pasado na, parang sinasabi ko na ng sarili ko, Hi Lord, ang bilis ng panahon. Hi Lord, salamat sa mga panahon na inilaan mo sa akin. Hi Lord, sana sa bawat pag-ikot ng relo, patuloy kitang pasasalamatan sapagkat nag-e-enjoy akong kasama ka. That's how we create joy. Next po. What are the benefits of being joyful? Kasi we create joy na eh. How to create joy? So, what is the benefit of being joyful? First, it can improve relationships. Siyempre, masaya ka, maligaya ka. So, walang toxic na tao. You are enjoying the person na meron ka na kasama mo ngayon. Salamat dahil maayos ang pamilya mo. Salamat dahil nagkakasundo kayo ng mga mahal mo sa buhay. Salamat wala na yung mga toxic na tao na sumisira ng iyong kalooban. Diba? It help you to improve your relationship. Mas nakikita mo yung ganda kaysa yung pangit. Mas nakikita mo yung kalakasan kaysa yung kahinaan. Mas nakikita mo yung kakayanan kaysa yung kahinaan ng isang tao. Kasi you are joyful eh. Maayos sa pakikitungo mo. Kaya nga minsan, pasintabi na lang po sa mga kumakain kapag nakikita niyo ako sa TikTok at sumasayaw. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bagay na sana mapangiti ko kayo sa mga TikTok content ko, no? Because I'm also joyful. It also increased productivity. Sa gitna ng busy kong schedule, sa gitna ng hirap ng paano ko bang pinagkahati-hati ang katawan ko. Pero alam niyo, hindi po ako busy. Never. Productive po ako. Marami ako nagagawang I run my business. I have also play time for my apostolate. I can yung free counseling ko sa Santissimo Rosario Parish dito sa UST.
tuwing Thursday, at yung sa Catolink, Radio Veritas 846, I do online counseling doon. So, masaya. Bukod pa yung kaunting kinikita ko sa clinic, masaya. Kahit napapagod ako, masaya. Yun yung productivity. Marami ako nagagawang maganda. Kapaki-pakinabang. The next one, it can bring positive behaviors. Buka naman ho. Siguro naman ho. Isang biyaya ho ng Panginoon Diyos na natatanggap ko. Hindi po ako nasisiraan ng loob. Minsan, nalulungkot. Minsan, mapapasana all. Sana naman, meron akong ganyan, sana all. Pero kahit pa paano, nagkakaroon ako ng, I'm happy to that person na nakaka-receive ng big, 30-month pay, or bonus, katulad yan, nag-Christmas party kami sa hospital. Yung joy ko ba na masaya ako noon na nakikita ko mga nanalo sila sa raffle, ako hindi. Uy, doktora, dok, ganda, galing, bless kayo. Congratulations, mapapasana all. That's what I'm now enjoying of being joyful. It brings positive behaviors. Hindi ka toxic na tao. That can restore health. Kakalimutan ko na nga, baka may sakit ako. Parang wala nga akong sakit. Di ba? Pero it'll help me to be happy, to be stronger. Sabi nga, the joy of the Lord is our strength. So bakit ako naging sickly? Hindi ako sickly. I'm 45 and 1 month from now, eksaktong, almost, no? Almost, less than 1 month na lang from now. Mga 28 days na lang. 46 na ako. And I thank God. Wala pa rin akong maintenance. Kasi mabuti ang Panginoon. Maayos niya akong inalagaan. Next one, it reduces stress. Ang kapagod, di ba? Puro na lang problema naririnig ko. Siguro kaya hindi siguro ako ginawa ng Panginoon Diyos na maging pare. Kasi parang pare na rin ako. Kasi bakit? Hindi naman kumpisal, pero siguro ako na rin yung biniginawa ng Panginoon Diyos na makinig at magbigay ng counseling para mag-ibsan yung kanilang emotional stress. Ako yung mag-absorb. At para hindi ko to damdamin, binibigayaan ako ng Panginoon ng kalakasan para hindi ako masyado may stress. It reduces stress. Subukan yung maging masaya. Kapagod, pero eustress. Positive stress. Hindi siya negative stress. Hindi siya poison stress. Eustress. And then last but not the least, there's a big chance to live longer. Sana naman umabot ako na 100 years old. Pero kung di ba? Kung alagain ka na, wag na sana. Pero, I believe, kaya siguro umaba ang buhay ni Pope John Paul II, na naging santo na ngayon, ni St. John Bos, ni St. John Paul II, ni St. Mother Teresa of Calcutta, ni St. John Marie Vianney, mga matatanda na yan eh. Sino pa ba? Yung mga matatandang namatay, si Jane Anne at St. Joachim, yung mga matatandang santo, no, is because they are joyful. I'm not saying yung mga batang santo na namatay na maaga, they are not joyful. No? They are joyful. Kasi sa Panginoon, wala naman maiksing buhay eh. Iba naman yung time frame nila. Katulad ni Carlo Acutis, di ba? Ni Blessed Carlo Acutis, he shared joy sa pag-share niya ng about Eucharistic miracle. At nung na-fulfill niya yung joy na yon, okay, then he is now enjoying with God. Yes, hindi nga siya gumaling sa sakit niya, pero para sa akin, he is now enjoying. It gives joy now sa mga kabataan na maging inspirasyon, di ba? Sino pa ba? Si Padre Pio, di ba? Sabi nga niya, pray
hope and don't worry. Diba? Para sa kanya, yun yung source of joy niya. Prayer. Umaba ang buhay niya. I think, kung niya nagkakamali, may stigmata siya for 50 years. But still, he is still doing his mission as a poor friar, Franciscan Capuchin friar. He is praying for the people near in Giovanni Rotondo. Huh? So, imagine how good na maging joyful ka kasi it transcends everything. Lahat na lang nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. I hope you are still with me, my dear brothers, no? Okay? And the next is sabi ni Pope John Paul, ni Pope Francis, sorry, ni Pope Francis, no, May 10, 2013. Joy is a gift from God. It will us from within. Diba, binanggit ko, the joy of the Lord is our strength, kay Nehemiah, Prophet Nehemiah 8:10. Tapos, sinabi ko rin that happiness will not teach you to be grateful, but gratefulness will teach you to be happy. And then I also mentioned happiness is a choice, joy is a gift. And it also confirmed that joy is a gift from God. And because it's a gift from God, it fills us from within. It restores us. It satisfies our soul. It gives us, a new life, a new beginning. Kaya nga, sa Kapaskuhan ito, mga kapatid, dalangin ko na patuloy tayong magmuni-muni. Tulungan natin sarili nating tuklasin ang joy, yung regalong handog sa atin na kaligayahan, naway makamtan natin. Sa gitna ng mga problema, pahinga muna tayo, huwag muna tayo mag-overthink. Hayaan mo ang joy, the joy of the Lord becomes our strength. Hayaan mo muna. Ask God, ask the Lord, Lord, give me joy for me to be stronger. And I believe God will hear your prayer. Kasi siyempre, hindi naman po ako puro psychologist lang, then na puro science, but I want also to give you hope na magamit ko tong ministry nito to share, no, that there is a loving God, a joyful God. Bahagi yun ng pagiging Franciscano ko. Yung joy. Sana po marami po kayo natutunan muli. Ito po si John Cadiz Carandang, na inyong abang lingkod, na bumabati po sa inyo. Hindi pa to huli. Ito yung huli nating usapang lalaki sa taong ito. Pero bumabati po sa inyo na isang mapagpalang, maligayang Pasko. And happy birthday, Jesus, in advance, no? Naway sumaatin lagi ang joy na mula sa Panginoon. Paalam at naway pagpalay tayo ng Panginoon may kapal. Salamat!